Napakairita ng makabagong Bob Esponja na kung makita siya ng klasikong Bob Esponja na yon, baka sumang-ayon na lang siya kay Calamardo na lumipat. Hindi ko ito sinasabi para magpalabis. Ipapakita ko sa iyo bawat episode gamit ang eksaktong mga sandali kung kailan ang paboritong espongha ng Bikini Bottom ay naging pinakamasama niyang bersyon. Malaki ang diferensya ng pagiging nakakainis at malupit at matagal nang nilampasan ni makabagong Bob ang linyang iyon. O mga kaibigan, sa mga klasikong episode ni Bob Esponja, hindi kailanman naging sobrang tanga o bastos ang personalidad ni Bob. Sabihin na nating nasa tamang gitna siya. Gumagawa siya ng mga kalokohan kasama si Patricio. Pero sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili niya at hindi basta-basta nagpapahiya. Hindi tulad ng makabagong Bob na puro pagtatanggol sa sarili pero minamasama ang iba. Marami talaga akong patunay dito. Pinaka naalala ko yung kasama ko si Robalo Burbuja sa episode na Pepinillos. Dito, inakusahan ni Robalo Burbuja si Bob na nakalimutan ang pepinillos sa kanyang Kangre Burger. Kaya sobrang naapektuhan si Bob dahil iniisip niyang pumalpak siya sa tanghing bagay na magaling siya, ang paggawa ng Kangre Burgers. Para kay Bob, hindi lang basta trabahong mababa ang sahod, ang pagtatrabaho sa krustasyo kaskarudo. Ito ang layunin niya sa buhay, kaibigan. Kaya nung natuklasan na itinago pala ni Robalo Burbuja ang mga pepinillos sa ilalim ng dila niya, si Bob, talagang nagalit siya dahil sa maliit na biro na yon. Kasi hindi lang siya niloko, nagkaroon pa siya ng matinding krisis sa buhay niya dahil doon. Dito, makikita ang unang patakaran ng klasikong espongha. Ayaw niyang masira ang trabaho niya. Sunod, pwede mo ba akong bigyan ng barya? Nawala ng trabaho si Calamar kaya tinulungan siya ni Bob. Binuksan ang bahay, binigyan ng pagkain, inalagaan at pinasensyahan. Pero unti-unti, naging tamad at makapal ang muka si Calamar at sinamantala niya si Bob Esponja. At talagang nangyari ang hindi ko inakala noon. Sumabog si Bob Esponja, napuno siya sa katamaran ni Calamar at nagsimulang isigaw sa kanya ang masasakit na katotohanan. Kapag may kailangan gawin, hinahanap ko ang may trabaho para siyang gumawa nito. Dito natin, napansin ang pinaka-interesanteng detalye kay Esponja. Kaya niyang maging mabuting kaibigan kahit maagaw si Gary, pero may hangganan din siya. Tinapon ni Bob si Calamardo sa kalsada gamit ang kanyang esponghang katawan at nagtakda ng hangganan. Pangalawang patakaran, ayaw ni Bob na sinasamantala siya. Kung nagdududa pa, may episode din kung saan inimbitahan ni Patricio ang kanyang diumano mga magulang. Pumayag si Bob magpanggap na tanga dahil sa awa para magmukhang maayos si Patricio sa harap ng mga magulang niya. Nagsakripisyo siya kusang nagpakumbaba tulad ng tunay na nagmamalasakit sa kaibigan. Pero imbes magpasalamat, patuloy pa rin pinapahiya ni Patricio si Bob sa harap ng lahat. Isang beses, sinabi ni Bob, "Hanggang dito na lang." Sumabog siya, ipinagtanggol ang sarili at dito makikita ang nawalang bahagi ng makabagong Bob. Alam niya kapag ang biro ay sumusobra na sa linya. At pagkatapos, nariyan ng bangin. Nahulog si Bob sa isang walang katapusang pila na napapalibutan ng mga kakaibang taong nagsasalita ng di maintindihang wika sa isang lugar na di niya kilala at di niya matakasan. At ang ginawa ng episode ay isang napakatalinong bagay. Ipinapakita nito si Bob na nagtitiis hanggang sa hindi na niya kaya at tuluyang bumigay. At gumagana yon dahil may totoong pag-iipon, may malinaw na hangganan. Tumama ang biro dahil nakuha mo ang reaksyon. Ang makabagong Bob ay hindi na nga nag-aabala na buuin yon. Diretso siya sa kaguluhan ng walang paliwanag. At narito na tayo sa ikatlong tuntunin. Si Bob ay maaring maging matiisin pero wala siyang walang hanggang pasensya. Ibig sabihin, iyon si Bob Esponja. Kakaiba, matindi, minsan nakakaimis, pero may kaluluwa, may dignidad, may totoong mga hangganan. Kaya ang tanong, ano ang nangyari sa kanya? Paano tayo mula sa esponghang iyon napunta sa kung anong meron tayo ngayon? Dahil ang ginawa nila sa karakter ay hindi lang basta ginawa siyang mas tanga, mas malala pa ron. At ipapakita ko sa iyo ito sa bawat episode.
Sa ilang modernong episode, si Bob ay hindi na mukhang kaaya-aya at nagmumukha na siyang pinakamasamang nilalang. Wala akong nakita. Wala talagang memorable. Ang meron lang tayo ay itong dilaw na kumpare na sumasakop sa buhay ng iba, nagdudulot ng problema, hindi pinapansin ang bawat babala, at imbes na magpatawa o magbigay ng aliw, mas nagdudulot siya ng matinding cringe, bro. Mas nakakatawa pa ang mga biro ng ardilya ni Bob Esponja kaysa riyan. Ang unang kilalang kaso ay ang magmahal ng isang Kangry Burger. At oo, palagi naging kakaiba si Bob. Kayang makipag-usap ng dilaw na espongha sa hamburger at walang nagugulat. Hindi problema na in love siya sa Kangry Burger. Ang kakaiba niyang fetish ay nagsisimula na makaapekto sa trabaho, kalinisan, kaibigan at pati sa mga customer. Dahil hindi lang si Bob ang nagkakaganito, kinokontra na nito ang isa sa mga pundasyon niya. Dati, si Bob ay nasasaktan kapag nagkakamali. Ngayon, kahit sa pinakamasasama niyang yugto, hindi na niya napapansin ang gulo. Patuloy pa rin siyang tumatawa at sumisigaw at naapektuhan ang mga tao sa paligid niya. Dito na papasok si Calamardo. Dahil maging tapat tayo, sa loob ng maraming taon ginamit ng serye si Calamardo bilang punching bag. Malaki ang pagkakaiba na natatanggap ni Calamardo na karma dahil sa pagkamayabang niya kumpara sa mga panahong gusto lang niyang huminga pero pinaparusahan siya ng universo dahil sa pag-iral niya. Sa klasikong Bob, madalas na nahihirapan si Calamardo dahil bastos siya, mayabang o makasarili. May estruktura ang biro. Akala ni Calamardo ay mas mataas siya, gumagawa siya ng maling desisyon at nauuwi siyang napapahiya. Minsan ay malupit, oo, pero may loika. Sa modernong Bob, madalas wala namang ginagawa si Calamardo. Gusto lang niyang tugtugin ang pangit niyang klarinet, matulog, magtrabaho ng walang sigawan o magkaroon ng 5 minutong katahimikan. Si Bob ay biglang lilitaw na parang may utos ng korte para sirain ang araw niya. Sa Aterriza Como Puedas, gusto lang talaga ni Calamardo magbakasyon. Normal lang naman ito. Wala siyang tinatakasan o ginagawang masama. Gusto lang niyang mapayapang pahinga. Pero hindi siya pinapayagan ni Bob. Sinusundan siya ni Bob sa paliparan, sa eroplano, sa bawat sulok na posible. At hindi dahil kaaway niya si Calamardo, kundi dahil para sa makabagong Bob, parang wala ng privacy ang ibang tao. Pinaka-nakakabahala, pinalalabas ng episode na cute lang ang pag-stalk na parang senyales pa ng pagkakaibigan. Pero ang episode na talagang nakakainis sa bagong Bob ay ang mga kasama sa paglalayag. Sobrang desperado si Calamar na makalayo kay Bob Esponja kaya sinubukan niya itong patayin para tantanan siya. At kahit yon, hindi gumana dahil palaging bumabalik si Bob na parang ipis. Nawalan ng lisensya si Calamar kaya napunta siya sa driving school kasama si Bob. At doon, naging ganap na impyerno ang episode. Sobrang kinulit ni Bob si Calamar na nauwi siyang nakakast. Dito, parang gusto mo nang sabihin na magretiro na si Bob Esponja. At oo, pwedeng may magsabi, pero lagi namang inaasar ni Bob si Calamar. Oo, pero ang punto dito ay yung tono. Dati, nakakainis si Bob kasi hindi niya talaga naiintindihan ang mga social na senyales. Ngayon, alam na ng episode na nahihirapan si Calamar, pero sinusundan pa rin siya. Pagkatapos, bumalik ang manta-mantaraya at hindi na lang nakakainis si Bob, kundi umaabot na sa kalupitan. Oo, madrama at parang bata si Bob Esponja kahit anong sabihin mo. Pero layunin niya, laging makita ang mabuti kahit sa masasamang tao. Makita si Manta Raya na gustong magpahinga nang hindi gumagawa ng mga krimen. At si Bob na ginagawang mahirap ang buhay niya, medyo kakaiba talaga mula kay Bob Esponja. At hindi rin naman perpekto ang klasikong Bob, mapanghimasok din siya, masyadong intense at nakakapagod. Pero dati, ramdam mo na sa likod ng kaguluhan ay may mabuting tao. Isang espongha na pwedeng maging kaibigan at kaya rin gumawa ng kanta kasama ang pinakamalaking kaaway ni Don Cangrejo. Ang makabagong Bob sa kabuuan, minsan parang isang dilaw na parisukat na hindi nakakatawa. Dahil hindi naging pinakamagandang bahagi ng pagkabata ng marami, si Bob dahil lang sa pagiging nakakainis niya.
Hindi! Talagang nakakatawa siya. May personalidad siya at ang mga biro niya, kahit minsan walang saysay, talagang nagpapatawa sa'yo. Kaya siguradong kamumuhian ng klasikong Bob ang modernong Bob. Hindi dahil bago siya, kundi dahil ang modernong Bob sa pinakamasasama niyang sandali ay naging eksaktong ayaw niya noon. Isang taong hindi marunong makinig, walang limitasyon at parang inagaw ang pwesto ni Patricio. Hindi naman agad tumigil si Bob Esponja sa pagiging mabait na espongha. Unti-unti, nagsimulang malito ang serye sa pagitan ng pagiging inosente at pagiging mas tanga, enerhiya at pagiging mapanghimasok at pagiging cute sa pagiging sobrang nakakainis at hindi matiis. Ang klasikong Bob ay matinding espongha na may kaluluwa ng empleyado ng buwan. Ang makabagong Bob sa pinakamasasama niyang araw ay parang dilaw na alarma na di mapatay. Kaya, kung makikita ang dalawang bersyon, susubukan ng klasikong Bob na maging magalang sa simula, ningitian niya ito at aalukin ng isang kangre burger. Pagkalipas ng 5 minuto matapos sakupin ng makabagong Bob ang kusina, takuti ng mga customer, habulin si Calamardo at gawing asawa ang hamburger. Gagawin ng klasikong Bob ang palagi niyang ginagawa kapag may lumalampas sa kanyang hangganan. Sasabihin niya rito ang masasakit na katotohanan at palalayasin ito sa kalsada. At ayan, ang klasikong Bob Esponja ay may hangganan, may dignidad at igit sa lahat, may respeto sa mga tao sa paligid niya. Nawala ng lahat ng iyon ang makabagong Bob. Siya na ngayon ang kabaliktaran ng dating gusto ni Bob Esponja noon. Kaya oo mga kaibigan, siguradong matatalo agad ang klasikong Bob Esponja sa makabago base sa nakita natin. I-comment kung alin ang paborito mong Bob, classic o moderno. Kung may alam kang episode na mas malala ang makabagong Bob Esponja kaysa sa nabanggit ko, ilagay sa ibaba. Kita-kits sa susunod.